So ngayon ito, pakinggan natin. Abot hanggang Baguio City ang pagkilos dahil sa nangyaring kudeta at barilan sa Senado. Oh. Narito ang Agenda Weekend Report ni Alex Asalil ng Abante. Matapos ang kudita at barilan sa Senado, nagkasanang kilos protesta ang grupong Baguio Bigat Laban sa Korupsyon Nako! para ihayag ang kanilang saloobin hinggil sa usaping pampolitika at pananagutan ng ilang opisyal ng gobyerno. Hindi napigilan ng malakas na ulan ng mga relista sa Baguio City para ihayag ang kanilang hinahin sa estado ng gobyerno. Nakasentro ang pagkilos sa panawagang panagutin si Senator Ronald Bato de la Rosa at si Vice President Sara Duterte. Mahalaga po sa atin ang mga ganitong mga protesta dahil una, ito ang pinakamalaking avenue para ipanawagan yung ating mga calls para sa pagdemand ng hustisya sa ating mga kapwa Pilipino na pinatay noong panahon ng Kita nyo, sa Baguio City to mga kababayan, teritoryo ni Magalong mismo kung saan nagrally. Ito mga kababayang Pilipino po natin na taga Baguio para papanagutin. Para ipanawagan na panagutin na itong si Bato de la Rosa at ito pong si Sara Duterte. Kasi nagdidemanda talaga ang taong bayan ngayon ng hustisya patungkol sa mga ginawa ng mga kaalyado ni Duterte na kabalbalan dito po sa ating bansa. Ano po ngayon, ituloy pa natin. war on drugs ni Duterte at pinangunahan din mismo ni Bato de la Rosa. Sinariwa rin ng mga relihista ang alaala ng mga biktima ng extrajudicial killings o EJK sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan nagsilbing PNP chief si De La Rosa. Hindi din ng grupo na kung walang kasalanan si De La Rosa, dapat lang niyang harapin ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Tama. Kung matapang po si Bato de la Rosa ay hindi po siya basta-bastang tumatakbo na lamang at umiiyak tuwing sasabihan siya ng taong bayan kung ano ang kanyang mga pagkakamali. Oh! Naan ng programa, huminto rin ng ulan at naging mapayapa ang pagkatapos ng kilos protesta. Ayon naman sa ilang residente, apektado sila sa mga nangyayari kahit nasa kapundukan sila ng Cordillera. Ginagawa pang drama yung Senado. Nakaw! Nanonood yung taong bayan. Galit na galit. Ayan, Ano sabi dito ng mga kababayang Pilipino po natin? Yung mga normal na kababayang Pilipino natin Eto, pakinggan nyo, mga senador. Pakinggan nyo mga senador dyan sa Senado. Nasa kapundukan sila ng Cordillera. ginagawa pang drama yung Senado. Nanonood yung taong bayan. Galit na galit. Ayan, nakakahiya. Wag na lang. Mahiya kayo sa mamamayang Pilipino. Mahiya kayo sa buong mundo na nanonood sa Pilipinas ngayon. Flood control projects, hindi lang naman yan sa lowlands, pati actually dito sa Cordillera, gumawa sila ng mga flood control projects at marami yan kinurap talaga. Ayan Ano yung sinasabi dito mga kababayan? Na mga normal natin mga kababayang Pilipino. Talagang drama daw sa Senado. Galit na ang mamamayang Pilipino habang pinapanood yung drama ni Alan Peter Cayetano na ginawa dyan po sa Senado. Hindi rin natin masisisi sila kung bakit nanggagalaiti sila dahil po sa mga drama nilang ito. Kasi nga mga kababayan, talagang literal na drama yung nangyari dyan sa Senado. Biruin nyo, lalo na nung pumutok kahapon yung balita about do sa sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na ayaw makipagtulungan sa kanila ng Senado. Kasi nga, nire-refuse yung request nila mga kababayan na isambina yung mga CCTV footage o yung kopya ng mga CCTV. Ayaw nilang ibigay. So, ibig sabihin, bakit nila ayaw ibigay yan? Dahil natatakot sila na baka may madiskubre at malaman ng taong bayan kung ano yung katotohanan na talagang drama nga lang yung nangyaring yan sa Senado. Alam nyo, ito na nga yung sinasabi ko, ang Senado talagang literal na papunta na sa lusak. Kasi mismo mga kababayang Pilipino na po natin ang nagsalita. Ang nagsalita na talagang inis na sila sa dramang nangyayari sa Senado, apektado na sila. Yan yung sinasabi ng mga kababayang Pilipino natin. At saka mga kababayan, ito yung pinakamatindi Kung may katotohanan man itong balitang ito, isa lang ibig sabihin ito. Talagang plano talagang itakas etong si Senator Bato de la Rosa. Kaya siguro nagpaputok etong si Aplaska. Sabi dito sa Abante, una sa balita. Eto, kung totoo man, eto lumabas na balitang ito So sabi dito, Bato de la Rosa binalak itakas sa GSIS building mga kababayan. Kaya pala nanggagalaite yung mga senador kung bakit daw dinidrill
yung pinto mga kababayan at kung bakit daw sinasaraduhan. Di ba sinabi nung iba mga senador yan? Bakit nila sinasaraduhan yung pintuan? Di ba? Bakit nila sinasaraduhan yun? Ngayon mga kababayan, eto basahin po natin yung nilalaman. Sabi po dito sa Abante Una sa balita, nag-request umano si Government Service Insurance System, GSIS, President and General Manager Jose Arnolfo Wick Biloso sa National Bureau of Investigation NBI na magpadala ng mga agent sa GSIS complex noong Mayo 13 matapos makatanggap ng impormasyon na tatangkaing ilabas si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado sa pamamagitan ng daanan na nag-uugnay sa Senado at GSIS buildings ayon sa nakuhang impormasyon ng online news politiko mga kababayan. So ibig sabihin, ang pinapalabas dito mga kababayan kaya daw tumawag yung GSIS mga kababayan ng NBI ay dahil daw pinagtatangkang itakas etong si Senator Bato de la Rosa at ang gagamiting exit nila mga kababayan, exit point yun pong pintuan ng GSIS na konektado dyan po sa Senado. So kung ito man mga kababayan ay totoo, kaya pala nanggagalaite yung mga senador mga kababayan at kaya pala kinailangan pa lumabas ni Aplaska ng pinto at magpaputok dahil nga siguro ang balak talaga nila itakas si Senator Bato de la Rosa. So ngayon sabi pa dito, ang revelasyon ng source ang posibleng magpapalinaw sa magulong kaganapan bago magkaroon ng shooting incident sa loob ng Senado noong Miyerkules ng gabi. Umamin na si Acting Senate Sergeant at Arms, Mau Aplaska, na siya ang unang nagpaputok ng armas sa konfrontasyon sa pagsasabing warning shot lamang ang ibinigay niya sa NBI personnel na namataan sa sekretong daan mga kababayan. Sabi pa dito, binabanggit pa ni Aplaska na hindi pa pangkaraniwan na mag-ooperate ang NBI malapit sa Senado nang hindi nakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng Senado kahit na ang kanilang mga agent ay nakabantay sa katabing GSIS building. So ibig sabihin, talagang ang purpose mga kababayan kung bakit na andyan talaga yung mga taga-NBI ay para bantayan yung GSIS mga kababayan kasi nga nakatanggap sila na dyan idadaan etong si Senator Bato de la Rosa para itakas. Di po ba? Allegedly, sabi po dito sa nakita po nating balita. So kung ito man po ay totoo at dyan talaga nila idadaan sa GSIS etong si Senator Bato, malaki talaga ang posibilidad na magkagulo dyan po sa GSIS at kailangan talagang isecure ng GSIS yung kanilang premises. So tama lang na nag-request ng NBI mga kababayan, ito pong si General Manager Biloso. So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Bahagi ng GSIS building sa Pasay City ang Senado pero magkabukod ang opisina ng mga ito maliban sa internal passageway na nagdudugtong sa dalawang tanggapan. Subalit ay sa scooper ng politiko COMPH, nakatanggap umano ng report si Biloso hinggil sa kahinahinalang aktibidad malapit po sa koridor bago naganap ang putukan. Sabi pa dito mga kababayan, sa liham ni Biloso noong Mayo 13, humiling ito ng karagdagang agent ng NBI dahil sa mga aktibidad sa Senate GSIS passageway pero hindi binanggit sa ulat ang pangalan ni Bato de la Rosa. Binanggit pa ng scooper na ang presensya ng NBI agent noong Miyerkules ay ikinabigla ng mga miyembro ng USAA mga kababayan. So siguro akala nila walang taga-NBI mga kababayan na magbabantay doon. Kaya nung nakita siguro nitong si Aplaska mga kababayan, sinubukan niyang i-challenge para ibaba yung armas, pero dahil nga hindi nagbaba ng armas, bigla niyang pinaputukan. So dun sa point na yon, maling-mali talaga ang ginawa mga kababayan nito pong si Aplaska, lalo na kung ang pakay nila ay idaan doon papalabas etong si Senator Bato de la Rosa. Ganyan po katindi yung ginawang pagprotekta nitong mga senador na ito mga kababayan dito po kay Senator Bato. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, tama lang na minumura sila ng taong bayan. Tama lang na hinahabol sila ng mamamayang Pilipino. Dahil galit na po talaga ang taong bayan sa ginawang pambabalahura sa imahe at reputasyon ng Senado buhat ng kanlungin nila etong si Senator Bato de la Rosa. At itanggi nila na isuko si Senator Bato sa International Criminal Court mga kababayan. So kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po dito na kung saan mga kababayan
Eto pong si Senator Bato de la Rosa, pinagbalakan palang itakas at doon pa idaan sa may Senate building mga kababayan allegedly. At ano rin po masasabi ninyo hingil po dito sa nakita po nating balita na kung saan mga kababayan ay minumura ng mamamayang Pilipino ito pong si Senator Robin Padilla dahil po sa ginawa nito na pagtulong para itakas itong si Senator Bato. Ano po, so comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.